Magandang gabi sa bawat isa. Muli ay devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa chapter 5 ng awit ni Solomon, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. Yun. May share ko lang. Pansin nyo ba mula chapter 1 hanggang chapter 5, puro pag-ibig yung aking na-explain kasi yung aklat ng awit ni Solomon ay puro siya pagmamahalan ng mag-asawa or magkasintahan. Kumbaga, yung chapter 1 ng awit ni Solomon mula chapter 1 hanggang chapter 5 hanggang 8 nga ata to kung hindi ako nagkakamali ay kwento ng pagmamahalan ni Solomon tsaka nung kanyang asawa. Kaya medyo hirap akong i-explain yung mga bagay na aking natututunan dito. Talagang sinisikap ko siyang, alam niyo yun, saliksikin at pag-aralan. Yun, upang meron tayong yung matutunan ba. Yung natutunan ko, pwede kong sabihin sa inyo na pwede nyo rin namang i-apply sa inyong pamumuhay. At salamat dahil binibigyan nyo ako ng pagkakataon. At ngayon, ay umpisa na natin. Ulitin ko lang, verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin dito sa awit ni Solomon chapter 5. At yun, hindi ko na lang masyadong papakahabaan pa. Nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta, at ako ay nangunguha ng balsamo at ng mira. Nilalasap ko ang tamis nitong pulot ng pukyutan. Iniinom ko ang gatas at alak na malinamnam. Kumain na at uminom kayong mga nangingibig hanggang kayo ay malango sa tamis ng pag-ibig. Kahit na nga sa pangarap kong ako ay natutulog, naririnig ang mahal ko sa pinto ay kumakatok. Ako'y iyong papasukin, aking mahal, aking sinta, na tulad ng aking kalapati, ubod linis at maganda. Basang-basa ang ulo ko nitong hamog sa umaga. Muli pa bang magbibihis, gayong ako'y hubad na. Ngayong ako'y naghubad na. Aking bang dudubhan muli, nahugasan ng mga paa, nawalan ng hawakan ng mahal ko ang susian ng itong pinto. Damdamin ko'y sumigla, lumundag ang aking puso. Ako ay bumangon upang siya'y pagbuksan. Binasa ko ng mira itong aking mga kamay at ako ay lumapit sa pinto ng aming bahay. Ngunit nang siya'y pagbuksan ko, hindi ko na inabutan. Hinanap ko ng hinanap, ngunit hindi natagpuan. Sa laki ng pananabik na tinig niya'y mapakinggan. Tinawag ko ng tinawag, ngunit walang kasagutan. Ang mahal ko ay hinahanap, di tumigil, di naglubay, hanggang ako ay mahuli. Mga tanod nitong bayan, hinagupit nila ako. Walang awang sinugatan, balabal ko ay hinatak, pinunit pa at gintay-gutay. Mga dilag ng Jerusalem, ipangako nyo sa akin kung mahal
ko ay makita sa kanya, sana'y sabihin, iyong sintay, nanghihina, pag-ibig mo'y hinahanap niya. O babaeng napakaganda, bakit di mo ilarawan? Hinahanap mong lalaki, nasabi mo'y iyong mahal. Sa amin ay sabihin mo, kaiba niyang katangian, dahilan ng bilin mo't mahigpit na panambitan. Ang irog ko ay makisig, matipuno ang katawan, 1,000 ay siya lang ang may gayong katangian. At yun, hanggang dito na lamang sa verse 10. At ang aking nakuhang aral dito at ang aking natutunan itong verse 1 ng chapter 5. Sabi dito, nasa hardin ako ngayon, aking mahal, aking sinta, at ako ay nangunguha ng balsamo at ng mira. Nilalasap ko ang tamis nitong ulot ng pukyutan. Iniinom ko ang gatas at alak na malinamnam. Yung pong salitang ito, sa palagay ko po ay lahat po ito ay simbolo. Kumbaga, meron pa po siyang malalim na kahulugan. At base po doon po sa aking pagsasaliksik at pag-aaral patungkol po dito sa verses na to, tumutukoy po ito doon sa lalaki po, sa isang taong nagmamahal ng totoo. Kung ikaw po ay minamahal ng isang tao, minamahal ka ng totoo, katapatan sa iyo, may respeto sa iyo, may pagpapahalaga sa iyo, lagi kang ipinapanalangin, na patuloy kang pangingatan ng Panginoon, patuloy kang bigyan ng opportunity ng Panginoon sa hanap buhay, napakapalad mo po. Dahil yung mga ganun tao, siya po yung inilaan talaga ng Panginoon sa iyong buhay. At dapat po na pahalagahan mo po siya at pangingatan. Ang katangian po nun, yung katapatan sa iyo, yung kahit na magkalayo kayo, hindi siya gumagawa ng kalokohan, hindi siya naghahanap ng iba, at yung patuloy kanyang pinapahalagahan sa anumang oras, anumang pagkakataon, ay patuloy kanyang pinapahalagahan, napakapalad mo po. At yun, pag ganun po ay pakasalan nyo na po kung meron po kayong ganung kasintahan, at kung asawa nyo po ay ganun, ay pahalagahan nyo po siya, pangingatan, at huwag nyo po siyang lolokohin. Dahil bibihira po yung mga ganyang tao, yung magmamahal ng totoo, dapat, at ang tunay na pag-ibig, kahit po anuman pong sitwasyon ay andun pa rin po yung pagmamahalan. Alam nyo naman po yun, kung kayo po ay meron ng asawa or kayo po ay mag-asawa, na bagaman nagkakaroon ng problema ay hindi po nag-iiwanan, bagos ay nagtutulungan. At yun po, hanga po ako sa ganong pamilya, nagtutulungan. Na kahit na may nagkakaroon ng samaan ng loob, pero nandun pa rin po yung pagpapatawaran. At nakakatuwa po yung ganong pamilya. Yun po yung aking natutunan po dito sa verse 1 ng chapter 5. Yun po, sana po ay naunawaan nyo po yung aking explanation po patungkol po dito. At kung ikaw naman ay single or
binata pa, tapos, yun, meron kang nililigawan, ay patuloy mo lang yung ginagawa mo at sana ay nakaayon yung plano mo sa magandang plano ng Panginoon sa inyong buhay. Nung taong makakatuluyan mo, nung taong nililigawan mo. At sana, kung nililigawan mo pa lang naman yung babae, sana ay ipinanalangin mo muna bago mo siya ligawan. At kung niligawan mo na siya, ay nawa ay panalangin mo na magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at maging kagamit-gamit sa church. At yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay naunawaan niyo po yung gusto ko pong sabihin patungkol po dito sa verse 1 ng chapter 5. Yun po. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. Muli, see you tonight devotion. God bless po. At marami pong salamat. Bye-bye po.